serve you. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo ng bagong Pilipinas. Radyo Radyo Pilipinas, Radyo ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas.
Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 6 minutos sa naglabay sa alas 6 sa naga. Mapay nga aga sa iyong atanan. Ano welcome na liwat sa aton paborito nga early morning program. Sa aton kasugbong nga naton kompas sa makabago nga paguma. Welcome sa Usapang Agrikultura. Ini nila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayo. Mao mga ka-agri, update na liwat kami niyo susunod sa nusa ka oras. Ikang alas 5 hangtod alas 6 san aga para aton pagharampangan ang mga magkadrodilain nga tupiko mga makabago nga kanaadman, practical nga tips ngan mga istorya san pagkamanilampuson sa sektor san agrikultura. And by the way mga ka-agri, an ini nga aton programa, ini inahimugso pinaagi san kolaborasyon ngan paningkamot san aton Department of Agriculture ngan Presidential Communications Office Presidential Broadcast Service agud makahatag liwat sa aton san impormasyon bahin san mga pitad, inisyatiba, programa ngan proyekto san Department of Agriculture ngan mga watch agencies. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Novelon, ako niyo mga kaupod yan ang Huibes Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sira Engineer Francis Morney Balvez, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Yes, once again, welcome sa ating programa mga ka-agri, So, adi nakata sa Huibis, dira mag-iiya, mag-Friday na liwat, TGIF na liwat. Ngan kita in makakapahuway na liwat sa weekend, diba? Pero of course, antes sa pupuno na naton kaagahon yan nga Huibis. Antes kita makapagpahuway sa weekend, diba? Saan mga istorya yan na dide sa aton programa, Iniin mga istorya sa aton mga parag-uma. Aton istorya sa parag-uma dito sa Northern Samar, An era pangalimbasog, an era pagka manilampuson, sa sektor san agrikultura. Aton ito nga tanan mahihibaruan san sini nga aton episode yan na san aton programa. And of course, madaliwat kita mababaruan nga usa palit nga istorya san pagkamanilampuson pinaagi san aton biyahing agribiz, So aton babalikan ang biyahing agribiz season san Department of Agriculture Agribusiness nga departamento or unit sa Department of Agriculture. Nga kundiin kumanto sara sa Tarlac para kuhaon nanini nga success story san aton hog raiser o san aton parag nga nagataman san baboy. May dasiya san baboyan
Naton mababaruan kung paano siya nga nagkamay-ada sa sini nga babuyan ano. Ngan kung nano aniya ginagian hangtod siya sin naging successful sa sini nga industriya. Mao nga mao pa yun na aton kaagahon kay puno sa inspiring story ano nga kundiin naton paglaom nga kita nga tanan in ma-inspire. Labi na good na naton mga parag-uma ngan para sa aton nga mga parehas sa ako nga diri parag-uma in ma-inspire ngan mas talaga nga aton masa puso ngan aton masa isip ano kung gaano ka-importansya god an aton mga parag-uma. Since magupay naton mga istorya yan ano, so siguro kinahanglan nga kita nga tanan in 100% naton atensyon san pagpamati ngan san paghiling naton san sini nga mga serye san success stories. Mao para masigurado nga kita nga tanan in makakahatag sa naton full attention. Diri kita nga maidlip-idlip nga turog, di ba? Kay katurogon pa kita. Durungan kita nga mahimata. Durungan kita nga maging alert, alive, and enthusiastic sa kanta nga halad sa aton sa Department of Agriculture. Maukulahin man ka mo yan na, buhat ka mo sa higdaan o sa iyo lingkuran. Ngandurungan kita sumayaw o magzumba sa kanta nga Ani at Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, sigurado talaga ang pagkaon sa bugos nga nasod ano. Ito and of course,
mahitungod sa naton mga parag-uma nga naton mga aton oras 15 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa. Ngan sa aton pagbalik aton na ilalata ganoon aton mga success stories ikang sa aton mga parag-uma sa Northern Samar ngan sa Tarlac. Adi anay yan mga pipira nga mga pahinomdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo. DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Atid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras 18 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamuin padayon nga namamati sa usapang agrikultura. An aton kompas sa makabag-o nga pag-uma. An sa pagkaya na mga ka-agri, dire na naton paihaon pa, diba? Para ma-inspire good kita, yan na nga kaagahon sa Huwebes. Adi, papamatian naton ngan para sa aton mga naghihiling yan na sa aton Facebook Live. Aton may hihilingan an istorya san aton mga maduruto nga mga parag-umatikang sa aton hipid nga probinsya sa Northern Samar. Maode an halad nga AVP san aton Department of Agriculture Regional Field Office 8 na nakasentro sa mga rice farmers sa Northern Samar. Municipality of Palapag. The name of this place won't probably ring a bell to most people, but it is a thriving laid-back town in the province of Northern Samar, which is 6 hours away from Tacloban City. As a third-class municipality,
It is known for its pristine and spoiled beaches and promising agricultural landscape, particularly on rice production. Sir Lope Macayoyong, a resident of Barangay Mapno in the said municipality, started rice farming way back in 1982. He was once a fisherman, but when an irrigation project was established in their area, he decided to venture into farming. He participated in various training activities sponsored by the Department of Agriculture and other agencies. Provincial government also provided tractor with counterpart from the farmer. Saya na an akon niya na ginuuma haluag na tungod kay ang mga seminar, ang mga training amo na ginpatuman san akon pasakay. Kaya yan na dako nga salamat nga an amo ani saya na medyo hataas na. San sadto ang 1 hektar nakuha kami sin 30 kabanis, yan na nakuha na kami niyan sin 70-80 tungod san bulig san aton tandii. Land preparation was hard, but the result is always worth it since proper land preparation leads to higher and better yield. In terms of pest infestation, we usually practice synchronous planting to mitigate its ill effects. Same is true for Mr. Eduardo Olcondra of Barangay Matambag, who owns a 3-hectare rice area. Also the president of the Matambag Farmers Association, wherein they were able to avail of seeds, fertilizers, and machinery. However, he requested that training or demonstration should be done in order for the farmers to learn how to operate this machinery. Kuan, sa nga tanang kanya kuan nadadagdagan na nakon ibabruan sa nga tanan niya. Ikang pala sa pagtabrag, dati wala kami ton mga ginihimo nga plat, kina naghihimo na kami sa pagplat para matipid sa kuan sa paray. Tapos kuan ko protektado san limbawa kun mauran, diri siya na agnas na kuanan maingat to sa kuan san tubig. Kung pati man sa pagkuan tanom dati pagtanom danay kuan distansya diri puro pareho. Kaya nakuha na mo yan ang pagtanom nga ang pagkuan distansya puro pareho ng kanya kuan agrayo. 1 hectare siguro nakakaani na kami at mga 50 sakos, pero saya na nakapanaabot na kami sa 75 per hectare. In Sulat, Eastern Samar, 63-year-old Mr. Carlos Dongallo of Barangay San Isidro is a recipient of support to Top 20, wherein the Department of Agriculture Regional Office 8 provided seeds. Mga gaging papractice ang paranaan, kinadaan, binayaan na kaya na moderno ito gaging patututo kamun na maupay kita ko yan kita ko. For Enrique Palban, 69, of Barangay Del Remedio, a beneficiary of hybrid rice model farm, he was able to receive seeds and fertilizers for his 1-hectare rice area. Mr. Palban also owns a sari-sari store which also serves as his source of income. The treasurer of the Kaluwagan Irrigators Association in their barangay, they were able to receive hand tractor, dryer, and thresher, among others. Yan na, kay inabag ko naman ang pag-uma, nagamit ang mga makinaryas, dako na naman income. Dinisugan nun na karabaw pa, para pa may gamit ang kabuno, kay amanhag na, masighat pa man, walang income. Kontra yan na pag kinabag ko na, okay na ang income. One beneficiary is Miss Rosalinda Raquil, 67 years old, from Barangay Bangon, Pinabacdao, Samar. It was in 2012 when their family decided to buy 1-hectare farm lot. To maximize the said lot, their family decided to convert it into a rice area, especially when an irrigation facility was established in their barangay. She shared that her family was able to invest or procure farm equipment such as thresher, tractor, and pump based on the profit gained in their farming activity. Makuri na ka na pagsuhulit pagtanom. Kay waray kabataan nga nasulodit pag-uma. Pag umatubo yan na, paray na, di rin na nasulodit pag-uma. Kay
Helmet kabataan, ada na lang. Jade Acaba, 45 of Barangay Mambog, Pinabacdaw, Samar, is a beneficiary of hybrid rice model farm. Talaga, kumbaga hininga pag kuan na, kumbaga hindi na nga makabago nga kukan na man papag-aram or pag kuan implementar nga mga hybrid. Ako ka din na ibulig akon. Kaya buti lang nga na kuan, buti lang nga na akon kuha na akon humanan. Ibig sabihin, buti lang kumbaga nahiko ka ng pagpabatag-batag iunungan. Kaya ani ko man lang nga tanan income. Nakabis man la din hininga akon humanan. Wari man ko iba nga pagapangin pliyo, wari man ko iba nga source of income. Salit kumbaga kuan amo naging babatag-batag yung nga parte na ako pangaraman na anakon mga anak. Yan kay di naman la sering pa kuna adala di datam haran letim eskwela pwede gadlan balon-balon lang gut ita kayat naman mga syudad. Mga gasto na gud niya mga gasto. Pag sing panakakakuan kad nakakadako nga benefits ang pagkataasan nimo income, ibig sabihin nagiging na susustenaran ko katanan na akon panginahanglan na akon pamilya na akon anak. Pag additional pag-ayad na akong pagbalay, pag nakon shelter na akong oras impan na pag mag-route at panahon, baga nagiging maderodigon na. Kumbaga kuan, ibig sabihin, kumbaga di kani magana nakaka-stable pero baga nagiging kuan na akong baga kuan na akong pamilya. Baga diri na baga nagkukuri good. It is fulfilling to see farmers in the region that are already free from the clutches of poverty. Much more rewarding to note that resiliency and hard work are evident in this part of the country. Sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Yan, sa ito nabatian naton ang mga storya, ang mga mensahe sa naton mga paraguma sa aton hipid nga probinsya sa Northern Samar nga madalot sa aton hipid nga probinsya sa Eastern Samar nga diliwat matikang sa aton probinsya sa Samar. So aton nakita nga naton mga parag-uma in may dasirasan paghitaas sa era produksyon sa era ani nga kundiin nagresulta na ito sa paghitaas sa era kitan. Mao nga sustainer na nera an era pan kada adlaw nga mga garastuson. Alright, sa pagkaya nakadi naman kita, biyahe kita. Ikang dede sa Samar, sa Region 8. Kadto naman kita, biyahing agribiz kita dito sa Tarlac. Ngan aton pamatian, an istorya san pagkamanilang puso naman ni Miss Marites Gabriel. Siya in an owner ngan manager sa Chadtes General Merchandise, Hog Racing, and Livestock and Poultry Supply. Nga kundiin siya inusa lang attendee sa Kadiwa Agribiz webinar. Pero siya in mahitungod sa nga webinar in nakakuha siya sa ideya nga nagkamayada siya sa siningan negosyo an pagbabuyan ngan pagbaligyasan livestock and poultry supply. Mao ade an istorya san pagkamanilang puso ni Miss Marites Gabriel. Narito po tayo ngayon sa Chadtes General Merchandise. Halina mga ka-agribiz, papakita ko po sa inyo ang aming negosyo. Ako po si Tess Gabriel, 48 years old, taga Barangay Balanoy, Lapas Province po ng Tarlac.
My husband and I engaged po sa livestock farming at meron din pong maliit na small poultry supply. After college po, nagtrabaho ko sa isang breeder farm. Tapos naging secretary ng isang Taiwanese national na nagkaroon po ng maraming business dito sa Pilipinas. At nagkaroon po siya ng isang agricultural business which is quail farm at laying farm po sa mga table eggs. Meron po kaming backyard farm. Ito pong pagpipigiri. Meron po kaming 3 sow at meron po kaming 7 grower fattening at nagmamanage po ng isang maliit na poultry supply. Yung poultry supply po namin, nag-start yun ng 8 years ago. Nag-start po yun dahil po dun sa maliit na piggery farm sa isang backyard. Yung pong aming ahente, nagbigay sa amin ng idea, yung pong dating grocery items, tindahan, isinabay po namin o idinagdag yung mga poultry supply. Ngayon po, nakita namin, sa grocery po kasi ang items, konti lang ang kikitain. Pero mas meron pong profit na nakikita namin sa livestock supplies. Nag-start po, after resignation po kasi ng husband ko, yun pong kanyang separation pay na natanggap, yun po yung pinag-start namin sa 2 sow, which is, yun po ay 10 years ago. Nag-start po yung business na to nung nag-resign yung husband ko. So nakita po kasi namin na merong, yung pong natutunan namin sa pag-aalaga ng baboy, pwede naming i-apply as business na rin po. Yung starting capital po namin, may hawak kami noon na, nung time po kasi na 10 years ago, napakahalaga na ng pera na magkakaroon ka ng ganong amount, pwede ka na magsimula sa 150,000. Nagtayo kami ng building ng Mr. ko, yung tindahan, ng 80,000. Tapos tulong na rin po ng mga kapatid ko na nalagyan ng laman ng tindahan, which is noon po grocery lang yon. At nakita ko yung profit kasi sa grocery, ang konti lang eh. So ang nangyari po doon, dinivide namin from grocery to poultry supply. Ngayon po, mas malaki na yung poultry supply doon sa grocery items. So at the same time po, meron kaming maliit na poultry supply at saka itong backyard farm na 3 sow. Kung tindahan, naka-registered po siya sa BIR, tapos meron po kaming DTI, at in-apply na rin po namin sa municipal permits. Yung pong sa tindahan, yung challenges na talagang na pinagdaanan namin doon, na naging lesson learned, pagtitiwalaan mo lang ang isang tao kapag kakilala mo. Kasi po ngayon, sasabihin ko talaga na napakahirap at pag nakikita ko yung notebook ng mga credits na hindi na nabayaran, so medyo malaki po yun. Meron na pong grocery items na inutang, meron na feeds na hindi na nabayaran, na parang ngayon, parang wala lang. Dito naman po sa farm, actually po nag-start lang kami last October kasi nga po dahil doon sa ASF. So before ASF po, meron kaming 3 sow. Nanganak po yun yung pong 3 na yun, meron po kaming 33 heads. At the same time, meron po kaming grower fattening nun na 11 heads. So yung pong naging challenge namin ng mister ko, doon po sa 11 heads, binayaran lang kami ng 30,000. Which is na dapat kikita, makakabenta kami doon ng 85 to 90,000 that time. Kasi po ang live weight noon nasa 105 lang. So binayaran ng 30,000, ang daming naging problema talaga doon. Kasi yung pong pinakain mo na feeds at yung binili mo na piglets, kailangan mong ilabas yung iyong pinuhunan. Yun doon sa challenge na dapat kikita kami na, makakabenta ako ng 85 to 90,000
kinuha lang ng 30,000. Paano sir yung binili ko na biik? Paano yung binili ko, yung pinakain kong feeds sa kanila? So yun yung talagang mahirap sa part ng nag-aalaga. Sa amin na nag-aalaga ng baboy. Sa tagal na po namin nag-aalaga, nagkakaroon lang po ng problema talaga kapag yung mga kumukuha po ng baboy ay napakababa. Pero so far po, kahit before ASF pa, talagang kumikita kami sa pagbababoy. Kaya hindi namin talaga iniwan. Before ASF po, yung aming 85 to 90,000 sa 11 heads, nasa 3,000 per head lang ang kikitain mo. Mataas na po yun. So after ASF, last October po, nagkaroon kami ng 8 heads na baboy. Kaya lang po talagang medyo mataas yung biik. So naging 5,000 po yung isang biik. Pero po, nabenta naman namin yung isang baboy ng live weight na 210 ng 18,860. So, ibig sabihin po, yung pag-aalaga ng baboy after ASF, napakataas po ng demand ng karne. At the same time, maraming gustong mag-alaga. So, naging parang breeder farm na po yung mga naging breeder farm. Yung mga naging alaga po namin, kinukuha nilang gagawing inahin. So, yung mga gilts po, naibenta namin ng 18,800 plus. So, mas maganda po yung kitaan ngayon sa pagbababoy. Sa strategies po na nagawa namin ng husband ko since then, ang naging ipinagmamalaki ko po talaga yung kami mag-asawa, partner in business and partner in life. Yun po kasi naging after ng buong maghapon, pagdating ng gabi, mag-uusap kami mag-asawa kung ano nangyari buong maghapon. So, napag-uusapan po namin, ngayon pong mga panahon na to, magandang magnegosyo sa pagbababoy. Yung pong sa marketing side po ng pagbababoy, sa grower fattening po kasi, meron mga ahente na pumapasok. Ibibigay mo yung presyo mo ng live weight, sila na yung bahala magpapatong. So, pagkatapos ng bentahan, nasa amin na, kung bibigyan din namin sila ng consideration, o konsuelo ba, parang panggasolina. Tapos po, yung sa biik naman, meron na rin po, ito po kasi, kaya nasabi kong maganda yung negosyo ng pagbababoy ngayon. Ngayon po kasi, itong mga anak nito, meron na pong direct buyer na kukuha. Yung sa poultry supply naman po namin, since nasa highway po kami, ang mga sinusupplyan po namin, yung mga nagbababoy dito sa amin. At the same time, yung pong mga nagtatanong ng anong maganda sa pagbababoy ngayon. At saka sa panahon po, yung pag-aalaga ngayon, kasi may time po na uulan. At the same time, kinabukasan, sobrang init. So ngayon po, may mga walk-in clients po kami at meron din naman po mga backyard na nag-aalaga dito sa barangay. Yun pong sa poultry supply, ako po yung nasa tindahan. Kapag ka po ako nasa tindahan, yung husband ko yung nandito. So kapag ka naman po meron siyang lakad, meron po kaming kasama dito, pinsan ni Mr. ko, na naiiwan siya mag-alaga. So ang sa akin po sa tindahan lang talaga, at siya sa operation po ng backyard farm. Dito sa piggery, si Chad yun nandito, siya yung nagre-record ng kailan ba na breed, ilang bags na yung nakain ng isang piglets. At meron din po kasi kaming sinusunod na protocol na ang isang piglets kakain hanggang sa grower stage niya, hanggang sa harvest, kakain po yan ng 375 kilos per head. So pagka lahat po ng recordings nun at saka yung sa mga gamot, saka yung panahon na kung kailan na breed, kailan manganganak ang isang baboy, si Chad na po ang nagmamanage ng lahat ng yun. Yung pagninegosyo po ng baboy, dito sa nag-i-impact po sa community, kapag may kailangan silang baboy,
ang puntahan po sa tindahan. Kung wala man akong i-dispose, pwede po nila akong tanungin kung sino yung nag-aalaga na kung saan sila pwedeng bumili. So, ang nagiging tulong ko po dun sa mga client namin, nagiging information na rin po yung tindahan kung saan sila pwedeng makabili ng lechonin or yung fattener na kailangan nila. Nakapag-search ako sa Facebook yung kay William Dar. At the same time, connect na po kasi yon. Napunta ako doon sa webinar site ng ACPC na po pwede po pala akong apply, mag-loan. Sinearch ko po lahat yon at nakita ko naman po yung lahat ng requirements. Meron kami. So, isinubmit ko po lahat yon through online. Nagkaroon po ng online webinar. Sa nagwe-webinar po kami, pinagtiyagaan ko po yun ng 2 oras na ang init ng tenga ko sa phone. Pero ang kagandahan po dun kasi, ang dami kong natutunan, ang dami kong nakilalang tao na hindi ko dating nakakausap, hindi ko dating nakakasama. At the same time po, meron po akong natutunan pagdating sa agricultural side na naa-apply din namin sa ngayon. Nagpapasalamat ako sa ACPC, sa DA. Ang dami ko pong nakilalang mga tao doon. From Manila to region to municipal, talagang halos araw-araw po ako sa munisipyo. At nagpapasalamat po ako sa 9 months na pinagtiyagaan ko. Ang akala ko nga po hindi na ako maaaprubahan. Until dumating po yung isang araw na tinulungan ako ng DA San Fernando, maabot po ako ng 10 o'clock sa kaka-compute ng lahat ng mga dapat i-compute. Pero ang kagandahan po kasi noon, yun pong aking niloloan na 850,000 na na-compute ko sa pag-aalaga ng baboy, pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng rabbit, sa tindahan at the same time sa pagsasaka, umabot po ng 850,000. Ang DA po, inaprubahan ako sa 600. Sa pagdating po ng lending conduit, nung pumunta sila sa amin, nag-focus po sila sa tindahan lang. So, ang nangyari po, ang lending conduit, inaprubahan kami ng 200,000. At ang isang ipinagpapasalamat ko po dun sa 200 na yon, nakabili kami ng 8 piglets at nagamit po sa pagbubukid. So yung pong 200,000, ito na po yung naging resulta nun. Nagkaroon na po kami 3 cow dun sa 200,000. At tuloy-tuloy pa rin po yung sa grower fattening po namin. So yun po yung 200,000 na yun, pinaikot namin sa tindahan po at saka sa bukid at the same time sa pagbababoy na rin. So yung pong future plan po ni Mr. Ko na nakikita niyang magandang aspeto sa pagbababoy, meron po kaming isang inahin dito na GP bore yung ginamit. Yung pong grandparent po yung ginamit niya na similya. At the same time, kukuha po siya ng gagawin niyang bore, bulugan. Tapos po, yun pong paggagamitan dun sa bore, magkakaroon po siya ng isang bulugan at the same time gagamitin for artificial insemination. Unang-una po, pinagpapasalamat ko ngayon sa DA at through social media na-introduce sa amin yung patungkol sa pagbababoy. Yun pong kaalaman namin before, kung ngayon nyo po i-apply, malayong-malayo na. Kaya maraming salamat po sa website ng DA AMA, sa website po ng Department of Agriculture. May plano kaming magtayo ng isang asosasyon ng pagbababoy para magkaroon po ng legit na
asosasyon, legit na records kami sa munisipyo. Kasi po ang nangyari, after pandemic, nakita namin na, let's say, ang nag-aalaga ng baboy, 10, ang nakaregister lang at alam lang ng munisipyo, 2 lang. So ngayon po pagka meron ng organization na masasabi ang isang komunidad, maire-register na po namin yun sa DA at the same time, yung benefits po na binibigay ng gobyerno, may address na po sa talagang dapat bigyan. So ngayon po sa amin, ang pangangailangan na lang po ng isang sa amin dito, kailangan pa po namin sigurong palakihan pa yung farm para dun sa gusto mga mag-alaga, maisa-serve po namin yung kailangan nila. Sa mga gusto pong mag-alaga ng baboy, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong bumili, at pwede kayong mag-inquire sa lahat po ng mga kailangan patungkol sa pagbababoy, magmula gamot hanggang sa equipment, pati sa design, pati po sa kulungan, sa sukat ng kulungan. Available po yan sa Chad Tess Gabriel FB account at makakontakt nyo po kami sa 0929-3947-460. Sa mga gusto pong mag-alaga ng baboy, ang maibibigay ko pong unang pangunahing iisa sa alang-alang po ng isang nag-aalaga. Piliin nyo po yung baboy na may magandang lahi. Hindi po pag nakakita tayo ng isang baboy, pwede na po nating alagaan. So, ang sa amin po, sa part po namin, naghahanap po kami talaga ng magandang lahi ng baboy. Sa amin po kasi, hindi siya natural bore, hindi siya natural insemination. Bumibili po kami talaga ng similya na nanggagaling sa mga gandang farm. Kung nais nyo po mag-alaga ng baboy, magandang pagkakakitaan po ang pagbababoy sa magandang pagpapakain, sa magandang alaga, magandang lahi po ng baboy. Sa pagninegosyo po, kahit na anong larangan ng pagninegosyo, kung mag-asawa po kayo, kailangan ng transparency. At sa pagninegosyo po, kailangan hindi nagtataguan kung magkano kita, kung magkano gastos. Based lang po sa experience namin mag-asawa, ang unang-unang kailangan po talaga, transparency, pagtitiwala, at saka po yung partnership. Hindi po ibig sabihin, alam ni Mrs., si Mrs. lang. Alam ni Mr., si Mr. lang. Kailangan po ng pagtutulungan at yung exchange po ng ideas. Kasi ang isa pong matagal na nating kaalaman, 2 heads are better than 1. So yun po yung naging namin ni Mr. ko, yung partnership at saka po yung tiwala sa isa't isa. Kailangan kasi dito, sir, sa pag-aalaga ng baboy, yung pong traditional na pag-aalaga ng baboy, yung pong pakakainin mo ng pugas, pakakainin mo ng darak. Ang naging practice po kasi ni Mr. ko, hindi siya nagpakain ng mga ganong pagkain. Ang katwiran po kasi ni Chad, si Mr. ko, kainin mo na maganda, bibigyan ka na magandang bunga. So yun po yung naging basihan namin. Sa akin po kasi after college, ang naging purpose ko po kasi, nag-aral ka, yung pinag-aralan mo, kailangan mong i-apply. So kailangan mo magtrabaho. Wag na po kayo mag-stick doon sa pinagtrabahuhan ninyo kasi hanggang doon na lang po kayo. Pag po nagtrabaho kayo, marami pa po kayong matututunan, marami kayong may experience, at marami kayong madidiscover na ganito pala. Kasi po ako after college, kung yung pinag-aralan ko noon, wala na po yun eh. Pinag-aralan mo noon, degree na lang yun. Ang importante po yung ngayon. Kung ano yung nagiging na-experience mo ngayon.
Kasi po ang pag-aalaga ng baboy parang isang ano rin po yan na, ang isang baboy meron po siyang katangian. Meron ito po at saka ito magkakaiba yan. Pero nakakatuwa po kasi yung pagbababoy po, nakikita mo yung mothering ability ng isang baboy pag nanganak na siya. Yun po yung napakasarap sa pakiramdam ng isang experience ng pagbababoy. Maabot po kami 3 o'clock ng asawa ko. Ito pa nga po yung nakakatuwa kasi yung asawa ko noon, napakaselan talaga niyan. Yung baso na iniinuman ng iba, hindi niya gagamitin yan. Yung sipon ng bata, ng anak niya, hindi niya mahawakan yan. Pero yung pagdukot sa biik, nagawa niya yon. Kaya lang po, nakabantay ang alcohol, nakabantay ang sabon. Pagkatapos nang dinukot yung baboy, sabon, alcohol. Ang kagandahan lang po doon, natutunan po namin mag-asawa yung pagpapaanak ng baboy. Nagkape kami dyan sa tabi ng baboy. Yung mahahawakan mo yung mucus ng baboy na napakalansang, tiniis po namin yun. At ang isang katwiran po namin ng asawa ko, isang baboy nilabas, pera yan. Yun lang po yun. Pag inilabas ang isang baboy, ang isang biik, pera po yun. Kaya may nangyari, natutunan ko rin po yung hinimatay yung biik. Napabuhay namin. Sabi ko, nung time po na yun, kasi 2.5 lang ang pinakamataas na baboy, na biik. Sabi ko sa asawa ko, Daddy, 2.5 to eh. Kailangan natin buhayin. Tapos meron pa pong sinabi yung technician namin, wow ma'am, ang gaganda ng baboy mo kasi 5 lang ang anak. Lalaki lahat yan, sabi niya. Maganda. Sabi ko, oo, tama, lalaki yan. Pero kung marami yan, mas lalaki. Lalaki yung kita. Kaysa dun sa konti. Kasi yung konti, lalaki, pero mas malalaki yung kita ko kung marami yon. So yun po yung mga natututunan namin at na-experience namin sa pag-aalaga ng baboy. Yun pong fulfillment, yung enjoyment mo, yun yung kagandahan dun sa pag-aalaga ng baboy. Hindi lang yung kumikita ka may natututunan ka, nag-i-enjoy ka, nag-grow ka. Yung daily experience, yun po yung hindi matatawaran sa pag-aalaga. Sa gusto pong mag-alaga ng mga baboy, inihikayat ko po kayong mag-alaga dahil sa pag-aalaga po ng baboy, may kita sa agrikultura. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Yes, mga ka-agri, asyado an istorya san pagkamanilang puson, san aton para dito sa La Paz, Tarlac, nga si Miss Marites Gabriel. Aton oras, 53 minutos ang naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa, adyan na mga pipira nga mga pahinumdum. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App.
Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Pagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue, tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 57 minutos sa naglabay sa alas 5. Pamuin padayon nga namamati sa aton programa Usapang Agrikultura. Ngan sa pagkayana, kumustahon naman naton ang kamutangan sa aton panahon? Radyo Pilipinas Weather. Para sa aton weather update, yan ang ika-24 sa Hulyo. Iniin matikang sa tropical cyclone update tikang sa DOST Pag-asa 5 a.m. bulletin. So then pinaka-orhe nga report sa Pag-asa may tungod sa aton kamutangan sa naton panahon, partikular sa mga bagyo nga adi sa sulod sa aton Philippine Area of Responsibility. So nahon nato ang bagyo nga si Tropical Storm Dante o an international name Francisco. So si bagyong Dante yagin mimintinar ang kakusog samtang padayon nga nagkikiwa pakadto sa west northwest pakadto sa Ryoko Islands. Orhe nga nahikitan ang sentro ni bagyong Dante sa 790 kilometers sa northeast san Itbayata, Batanes. May dinisan kakusog nga 75 kilometers kada oras harani sabot nga ngan bugso nga hangtod sa 90 kilometers kada oras. An sa iya pagkiwa sa pagkayanain pakadto na siya sa pahilaga o pa northwest sa kusog nga 15 kilometers kada oras. Sa pagkayanaan sa Tropical Storm Dante o Tropical Cyclone Dante, bagyong Dante, and waray may nakahitaas nga tropical cyclone wind signal. Pero ginpapakusog ni Dante ang habagat nga nagdadarasan makusog nga pag-uran ngan bugso san hangin labi na sa mga masunod nga lugar. Sa yan nga adlaw sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Bugos nga Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands ngan Davao Oriental. Buwas naman ngan sa Sabado parehas gapon nga lugar
kalakipnan Isabela Quirino nga Nueva Vizcaya ang mga kaeksperyensya sa pag. Samtang ginlalauman nga magawa sa Philippine Area of Responsibility si Dante diyan nga kulop o gabi ngan siya imimintenar niya ang pagiging tropical storm sa gawasan aton Philippine Area of Responsibility. Para naman sa aton ikaduha nga bagyo nga ginbabantayan si Severe Tropical Storm Emong o bagyong Emong nga may international name nga Kumay. Nagkukusog pa si Emong nga usa na siya na nga severe tropical storm samtang nagkikiwa pa southwest sa west part sa Ilocos region. Ani lokasyon ada sa 255 kilometers west san Bacnotan, La Union. Ang kakusog san hangin maabot sa 110 kilometers kada oras arani sabot nga san bagyo nga may bugso 135 kilometers kada oras. Ani pagkiwa pa southwest sa Calacsion nga 25 kilometers kada oras. Ang sakop sa niya hangin maabot sa 220 kilometers ikang sabot nga san kakusog san hangin. Kapag kaya na may dana mga nakahitaas nga mga wind signals. So, din natin mga signal, signal number 3. Pipirang parte san Pangasinan nga west part san La Union. May daliwat san storm force winds nga posible nga magkamayada san moderate to significant threat sa kinabuhi nga sa mga propriedad. Para naman sa signal number 2, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, mga nabibilin nga parte sa La Union, Abra, Apayao, Kalinga, Benguet, ngan pipera nga parte sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, ngan iba pa. Mayaday ni hitaas nga gale force winds kan posible nga magkamayada sa minor to moderate threat. Signal number 1 naman adon sa mga lugar nga Batanes, Cagayan, Kalakipnaan, Babuyan Islands, pipira nga parte San Isabela, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, ngan iba pa. May ni san strong winds ngan minimal to minor threat. Angan bantayan ang storm surge warning nga may hitaas nga hangtod 2 meters sa mga low-lying nga mga baybayon San Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Pangasinan, ngan Zambales sa sulod sa 48 hours. So, ginabisuhan nga diri laanay magpalaot sa west nga baybayon San Luzon mahitungod sa alon nga posible nga mabot sa 14 meters. So, track outlook ginalauman nga makantoy ni siya sa Ilocos Region si Emong yan ang kulop o gabi ngan magawa sa Luzon Strait pakadto sa Babuyan Islands. Posible liwat ini nga magkusog pa sa usa nga bagyo antes mag-landfall. Kasya to ang latest update naton matikang sa DOST Pag-asa Bulletin number 7 ngan Bulletin number 5 issued at 5 a.m. yan na nga kaagahon. Alright, nga na nagtatapos an aton mahinungdanon nga episode sa aton programa Usapang Agrikultura. Salamat sa mga namati sa aton yan na ngan sa mga waray undangan nagsusubaybay sa aton episode. Ngan permi naton hinumduman mga kaagri, nga naton mga parag-umangan mga risda sera an backbone sa aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa, Morning Report. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navelon, ako niyo nakaupod, yan na nga kagahon sa Nuibes Suzette Pretensio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sira Engineer Francis Morny Balvez, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Update kami niyo otro bawas nga adlaw sa parehas nga estasyon ngan sa parehas nga oras para sa aton kompas ngan sa kasugbong sa aton makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.